Good morning, church. Salamat po, choir, sa inyo pong inawit. I'm really blessed tuwing kayo'y aawit para sa Panginoon. Pagpatuloy po kayo na paglingkuran ng Panginoon sa pamamagitan po ng inyong mga tinig. Tayo po ngayon ay mag-aaral muli ng salita ng Panginoon. Patuloy nating pinag-uusapan, paano ba nila pinaglingkuran ng Panginoon nung panahon sila ay buhay, nung panahon na sila yung may chance na mapaglingkuran ng Panginoon. Ano ba yung mga paglilingkod na ginawa nila? Dito pa rin po tayo sa buhay po ni Apostol Pablo. Napakarami kasing istorya na nangyari sa buhay ni Apostol Pablo. At sa part na ito ng buhay ni Pablo, pag-uusapan natin, nung inaaral ko po itong part ng buhay ni Pablong ito, ako po'y nakaramdam ng awa kay Pablo. Kung bakit ganon, mamaya pag-uusapan po natin. At ngayon mga kapatid, itong mensaheng ito, kasi may mga Kristiyano na meron talaga silang dahilan kung bakit ayaw na nilang maglingkod. Meron talaga silang dahilan kaya sila'y tumigil na. Meron talaga silang dahilan kung bakit ayaw na nila. No po? Pero sa part na ito ng buhay ni Apostol Pablo, marami rin siyang dahilan compare sa mga dahilan natin, pero hindi niya ginamit na dahilan para siya tumigil. Sabi nga nung matalinong nabuhay sa mundong ibabaw, kung ano-ano na ang pinaggagawa niya sa buhay, nag-garden siya, nagpatayo siya ng kung ano-anong structure, pero sa bandang huli, sabi niya ang conclusion, ang pinakamainam pa rin sa buhay na ito, matakot sa Diyos at sumunod sa Diyos. Kapag po sinabing sumusunod ka sa Diyos, ibig sabihin, pinaglilingkuran mo ang Diyos. Inuutusan ka, tapos yung utos niya, ginagawa mo, sinusunod mo. At maraming utos ang Panginoon sa atin, kapag ginawa natin, ang tawag doon mga kapatid, paglilingkod sa Diyos. Paglilingkod dahil sinusunod natin ang utos niya. O di ba may mga trabahador sa atin? O, ano nature ng trabaho niya? Bakit kayo may trabaho? Dahil inutusan kayo ng amo niyo na ito gawin. Ano? No po? Okay. Nawa mga kapatid, napakaraming dahilan ni Pablo para tumigil at hindi na maglingkod. Pero hindi niya piniling hindi maglingkod. Kapag po ang isang Kristiyano ay nabuhay na ng 10 years, pero nakikita mo pa rin active sa church, praise God! Bakit po? Sa loob ng 10 taon na gera, battle spiritually, praise God, nagpapatuloy. Kapag ang isang Kristiyano po ay umabot na ng 20 taon ng kanyang paglilingkod, praise God, purihin ang Diyos sa buhay niya. Dahil sa 20 taon na kanyang paglilingkod, marami diyang discouragement, marami diyang battle, maraming sinuong na gera spiritually, but praise God, still nandito siya at pinaglilingkuran niya ang Panginoon. Kapag po ang isang Kristiyano ay umabot po ng 30 to 40 years na naglilingkod pa rin, salamat sa buhay niya, sa kabila ng kanyang mga pagsubok na natili siya. Sa totoo lang mga kapatid, ang mabuhay sa mundo ay hindi easy. Naalala ko tuloy yung pamangkin ko si Seb, kapag meron siyang binubuksan at hindi niya mabuksan, sabi niya sa akin, not easy. Hindi madali. Pati bata, nakakaranas na ng buhay na hindi madali. Totoo po, maglingkod man tayo o hindi, ang buhay na ito ay hindi madali. Sino magsasabi sa inyo dito, ang buhay sa buhay na ito ay madali? Hindi madali yan. Pag ikay estudyante, madali ba nagigising ka sa umaga? Gagawa ka ng assignment? Magkokorol ka? Magsusulat ka ng mga... Hindi madali yan eh. Laging araw-araw may nakapasan sa atin na responsibility. Araw-araw po yan. No po? Hindi madali. Sabi nga ng isang pastor,
Kung hirap at hirap lang din ang pag-uusapan, mahirap maglingkod, mahirap hindi naglilingkod, ay pipiliin ko na yung maglingkod dahil meron pang eternal value kapag naglingkod ako sa Panginoon. Okay. Apostle Paul is servant of Jesus Christ. Di ba Sir Jaime, siya nagbanggit nito, ako'y lingkod ng Panginoon. At yung statement ni Paul na ito, pinangatawanan niya. Sabihin nyo nga po, pinangatawanan. Parang hirap banggitin, ano? Pinangatawanan niya ang pagiging lingkod ng Diyos. Tayo mong lang lahat ay tumayo at tayo po muna ay mananalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pag tinanong kami, sabihin namin, Christian po kami. Pag tinanong kami, mga lingkod po kami ng Panginoon. Yun po ang ibig sabihin, Panginoon, ng salitang Christian, followers of Christ. Pero Panginoon, kung minsan may problema kami, hindi namin napangangatawanan yung title na meron kami. Hindi namin napangangatawanan kung ano kami sa inyong harapan. Kaya una sa lahat, Panginoon, forgive us. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Dalangin po namin ang pangunawa sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Yung lalim ng inyong salita, mauunawaan lang po namin ito kapag ang banal na Espiritu ay hinayaan namin kumilos sa aming kalagitnaan. Tanggalin mo po, Panginoon, anumang balakid sa aming buhay, sa aming puso, sa aming paikinig ng inyong dalisay na salita. Dalangin namin ang paglilinis, Panginoon, ng aming puso. Dalangin namin, Panginoon, na talagang mag-worship kami ngayon. Dalangin namin, Panginoon, na talagang ituon lamang namin ang aming puso at isipan sa inyo lamang. Dalangin namin, Panginoon, anumang kabigatan meron kami. Anumang, Panginoong pusong matigas meron kami, Panginoon. Sakupin mo, Panginoon. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng bagong puso sa mga oras na ito. Nang sa gayoon, yung lawak ng inyong kalooban, yung lawak ng inyong salita, ay amin pong maunawaan, maintindihan, at paglabas namin sa building na ito, ipamuhay namin. Salamat po ng marami, Ama. Ito'y panalangin namin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Makakaupo na po tayo. Unang puntos natin, ang nakalagay po dito, Paul or he served the Lord in spite of what? Emotional suffering. Pag sinabing emotional suffering, yung bang sinaksak mo puso ko, pinukpok mo ng martilyo. Ganun po eh. Yung bang nasaktan siya at kaya siya nasaktan, mayroong nanakit sa kanya. Pwede ba namang nasasaktan ka tapos walang nananakit sa iyo? Sa buhay na ito, wala pong exempted na nabubuhay sa mundo na hindi makakaranas na siya'y masaktan. At hindi siya makaranas na mayroong manakit sa kanya. O, magtaas ang kamay. Sino sa inyo ang hindi nasaktan? Sino sa inyo ang nakaranas walang nanakit sa inyong kalooban? Magtaas ng kamay yung hindi nasaktan at walang nanakit sa kanya. Pagtaas po, sige po. At luluhod kami sa inyong lahat. Ganda ng buhay mo. Unbelievable. Lahat po tayo nakaranas ng pasakit, kagagawan ng taong nakapaligid po sa atin. Are you with me? At alam niyo po ba, si Apostol Pablo ay nasaktan. Alam niyo, itong sakit na ito, kuminsan ang hirap tanggalin sa puso. Kuminsan pwede itong pumigil sa atin to serve God. But listen to this. Sa experience ni Paul, nakaranas siya nito, pero hindi siya tumigil. Background po muna natin. Ito pong babanggitin natin, Sir Kyle, church po ito. Pag sinabing church, kalipunan ng mga mananampalataya. At ang Church of Corinth, si Paul ang nag-pioneering nito. Ibig sabihin,
Si Pablo ang nagpunta dito, si Pablo ang naglakbay para marating ang Corinth, at nung marating na ni Apostol Pablo ang lugar ng Corinth, nag-evangelism siya doon. It's either namigay ng tracts, nag-door to door, ibig sabihin, siya ang nag-pioneering, siya ang nagsimula, siya ang nagtanim para magkaroon ng Church of Corinth. Another term, bunga ni Apostol Pablo. Are you with me? Bunga niya ito. Bago nakarating ang ibang apostol dito, nag-preach at naging guest speaker sa church na ito, at hawakan ng gawain ito, si Pablo ang pioneering ng simbahang ito. Malinaw na po sa atin. Alam niyo po, kapag po pioneering work, napakahirap. Napakahirap. Dahil magwi-witness ka, i-disciple mo, bababawan mo yung turo mo para maunawaan nila. Kung minsan, hindi King James Bible lang babasahin mo, Tagalog para lang mainawaan nila. O kaya naman King James Bible, pero itatranslate mo talaga para maunawaan. He is the pioneering work ng Church of Corinth. Alam niyo ba kung ano ang naranasan ni Apostol Pablo dito? Hindi po daga. Amen? Ito po ang naranasan ni Pablo dito. 1 Corinthians chapter 9, verse number 1. Sabing ganoon, dinidepensa ni Paul ito yung sarili niya, kaya niya isinulat ito. Bakit niya kailangang idepensa yung kanyang sarili doon sa kaya siya ang nagsimulang gawain? Here's the reason. 1 Corinthians chapter 9, verse number 1, sabi dito, am I not an apostle? Hindi ba ako apostol? Bakit nagtatanong si Apostol Pablo at tinatanong niya yung Church of Corinth na siya ang nagsimula, siya ang nag-uruga, siya yung nagpunta para magmisyon? Bakit tinatanong niya ang simbahang ito? Ang tanong niya, hindi ba ako apostol? Meaning to say, sa simbahang ito, may kumu-question sa apostleship ni Pablo. Masakit po ba yun? After all, kukwestiyonin ka. Masakit po ba yun? Para lalo nating maintindihan yung sakit, ganito po yun. Mga magulang, listen carefully. Inarugaan nyo anak nyo. Pinag-aaral nyo. Pinagtapos nyo ng pag-aaral. Tapos nung makatapos ng pag-aaral, nakakuha ng magandang trabaho. Tapos nung may trabaho na, magandang trabaho. 80,000. Kinsenas. 80,000 ulit sa katapusan. Pagkano na? 160,000 a month. Ngayon, eto, may dumating na bill ng kuryente. Ikaw bilang magulang, naglambing ka sa anak mo na kumikita ng 160,000 a month. Sabi mo, anak, baka pwedeng ikaw magbayad ditong bill natin. 500. Ako na naman ang magbabayad dyan. Anak, hindi mo ba kinikilala na pinag-aral kita? Pinagtapos kita? Iginapang kita? Kapag wala kang pambaon, pupunta ako sa Bombay. Iginapang kita. At para tayo makatipid, ako hindi na nga kumakain ng 3 beses isang araw eh. 1 beses isang araw na lang kumakain. Hindi mo alam yun, anak. Hindi mo ba kinikilala yung sakripisyo ko sa'yo? Itong 500 pesos na bill, kukwestiyonin mo pa na ikaw ang magbabayad? Di ba masakit sa magulang yon? Yung hindi nire-recognize, hindi kinikilala kung ano ang ginawa mo sa kanila? Church, ano ba ang ginawa ni Pablo sa kanila? Tinuruan sila ng buhay na walang hanggan. Nabago ang kanilang buhay.
Pag sila'y namatay, sila'y pupunta ng ano po? Langit. But the end of the time, mayroon doon na kumu-question kung siya ba talaga ay ano po? Apostol. Ito pa, sabi ni Paul, am I not free? Hindi ba ako malaya? Hindi ba ako saved? Ano pa? Have I not seen Jesus Christ, our Lord? Kasi alam nyo, ang qualification para maging apostol ka, dapat nakita mo si Kristo from baptism of John hanggang resurrection. Sabi ni Pablo, hindi ko ba nakita si Kristo? Di balance? Bakit niya kailangang idepensa ang kanyang sarili? Bakit po? Dahil sa loob ng church may naninira kay Apostol Pablo. Are you listening? May naninira at binubulungan sila. Hindi apostol yan, hindi apostol yan. Huwag kang maniniwala dyan, huwag kang susunod dyan. Di ba kapag may katwiran, ipaglalaban mo? Di ba masakit? Hindi ko ba nakita si Kristo? At ito pa matindi, sabi ni Pablo, are not ye my work in the Lord? Hindi ba kayo ang bunga ng apostleship ko? Alam niyo, when we say apostle, ang ibig sabihin po ng apostle, sa Greek word is apostolos, na ang meaning, he that is sent, isinugo for a purpose, para mangaral ng ebanghelyo, para may masave, para magkaroon ng bunga. Kaya sinasabi dito ni Pablo, kung hindi talaga ako apostol, dapat wala akong bunga. Dapat walang Church of Corinth. Kung hindi ako pastor, wala dapat Berean Bible Baptist Church. Are you listening? Di ba kayo ang bunga ko? Sabi ni Pablo, bakit kino-question niyo ako? Alam niyo, ito ang sakit ng damdamin ng mga lingkod ng Diyos. Yung siya'y at the end of the time, questionin na. Are you listening? Questionin niyo po ang mga lingkod ng Diyos pag hindi na biblical. As long na yan ay biblical, huwag niyong questionin. Masakit po yan. At tayo din po, naranasan natin ito, questionin tayo. Yung ating credibility. Masakit po yan. Di po ba? Yung hindi ka igalang, disrespect ito eh. Ikaw magulang tapos hindi ka iginagalang, hindi ka nire-recognize bilang magulang. Kung sagot-sagutin ka ng anak mo, gano'n na lang. Yung hindi ka nire-recognize, disrespect po ito eh. Na dapat ikaw mga magulang, dapat ang trato sa iyo ay honor, igalang ka. Lahat po tayo mga kapatid nakaranas ng disrespect. Pero listen carefully, nakaranas si Paul ng disrespect, pero hindi siya tumigil. Nagpatuloy siya. Are you listening? Sino po sa atin dito nakaranas na ng disrespect? Hindi nakaranas. Taas uli. At luluhod uli kami sa'yo. Lahat po tayo nakaranas nito na hindi tayo respetuhin. Masakit po yun sa kalooban. At pwedeng magpatigil sa atin yun sa paglilingkod sa Diyos. Sabi ni Paul, hindi ko ba nakita ang Panginoon? Hindi ba kayo ang bunga ng apostleship ko, yung pagiging apostol ko? Hindi ba kayo ang bunga? And then, ito po ang apostleship. Acts 22:21. Sabi dito, and he said unto me, depart, for I will send thee for thence unto the Gentiles. Nung ma-convert si Paul, nung ma-convert pa lang kinausap ng Diyos si Ananias. Sabing ganoon, depart. Yung sabi ng Panginoon kay Apostle Paul, depart, for I will send thee far hence unto the
Gentiles. Isinugo po ba si Apostol Pablo? Isinugo po ng Panginoon at ang nagsugo ang Panginoon. Kung yung pong katibayan lang na si Pablo talaga ay apostol, apostol talaga si Pablo dahil lang nagsugo sa kanya si Kristo. Hindi po yung tulisan. Ang tunay na nagsusugo ang Panginoon. At ang tunay na sugo, ang nagsugo ang Panginoon. Hindi po yung nabibili sa tindahan na sugo, iba po yun. 1 Corinthians chapter 9 verse number 2, sabi ni Paul, dinidepensa pa rin niya yung sarili niya, ipinapaliwanag niya sa Church of Corinth para makaunaw at makaintindi ang Church of Corinth. Alam niyo kapag talaga masakit ang damdamin mo, talaga explain mo para sila yung matuto, maintindihan nila. 1 Corinthians chapter 9 verse number 2, hindi nag-ano ng away si Paul ipinapaliwanag niya, amen? Okay, hindi siya nang-aaway. Ipinapaliwanag niya. 1 Corinthians chapter 9 verse number 2, if I be not an apostle unto others. Sige, ipalagay na natin, hindi ako kinikilalang apostol ng iba. Sige, ipalagay na natin, hindi ako apostol ng iba. Pero sabi niya ganoon, yet, doubtless, I am to you. Walang pagdududa. Dapat sa inyo, apostol ako. Pwede mga kapatid, hindi ako i-recognize na pastor ng mga kapitbahay natin. Pwedeng pagpunta ko doon sa San Miguel, hindi ako i-recognize na pastor doon. Pwedeng pagpunta ko sa San Rafael, hindi ako i-recognize na pastor doon. Pwedeng pumunta ako ng Baliwag, hindi ako i-recognize na pastor doon. Pwedeng pumunta ako doon sa Pandi, Bulacan, na hindi ako pastor doon. Pwedeng pumunta ako doon sa San Jose del Monte na gustong gawin ng city. Pambira tuloy, dalaw tuloy pinipirmahan natin Nahirapan tuloy lalo yung mga teacher nating naupo sa daming binibilang, pati ba naman yun Di po ba? Pero ano nga ba sinagot nyo dyan? Yes or no? Ayaw nyo? Ayaw. Ako din, no din ako. Kahit mabidyohan pa ako, no talaga ako doon. Walang iwanan, di ba? Okay. Kahit hindi ako kilalanin na pastor doon, sabi ni Pablo, okay lang. Pero kayo, sabing ganoon, yet doubtless I am to you. Dapat kayo dito, hindi kayo nagdududa na ako'y apostol. Amen? Alisin nyo yung duda nyo na yan. For the seal of mine apostleship, Arye. Ang bunga ng trabaho ko, yung seriousness ng trabaho ko, kayo. Alam nyo, nakalimutan ko lang yung miles na nilakbay ni Pablo Napakalayo talaga ng nilakbay niya sa mga missionary journey niya. Napakalayo talaga. Yung seriousness niya para mag-mission, grabe. Sabi ganoon, kayo ang bunga ng aking apostleship, ng aking pagpapagal. Kung yung iba, hindi nila ako kinikilala na apostol, walang pagdududa sa inyo, ako'y apostol. Ang selyo o tatak ng pagiging apostol ko ay kayo, bunga ko sa Panginoon. Okay, dahil ang Church of Corinth, hindi siya kinikilalang apostol, listen carefully, wag ding suportahan. Yun ang isa pang masakit. Ano po? Okay. Huwag niyong supportahan yan, hindi naman apostol yan Na-experience po ni Pablo to. 1 Corinthians 9, verse 3. Alam niyo mga anak, salamat wala namang ganitong anak dito. Yung bang, may mga anak kasing ganun pinag-aaral nga, gumaganda trabaho. Pero nung tumanda ng mga magulang, talagang walang may ibig na kung sino mag-aalaga. Mahirap yun. Yung pasapasahan, yung magulang. Yung walang mag-ako. Huwag niyo pong gagawin yun. Dapat ang mga anak, halimbawa, 12 kayo na anak, at magulang nyo hindi na makapagtrabaho,
Dapat nag-aagaw-agawan pa kayo kung sino kukuha at mag-aaruga. Dapat ganun, ha? Amen, mga young people. Are you with me? Dahil pagkilala yan sa ginawa ng inyong magulang. Huwag niyong gagayahin yung hindi kinikilala kung ano yung ginawa ng kanilang magulang. Ulit ba matagal na yung ginawa ng magulang, nilimot na? Meron bang, ganun ba dapat? Hindi po. Dapat kilalanin natin yung ginawa niya kahit matagal na sakripisyo para sa atin. Amen? Okay. 1 Corinthians chapter 9 verse 3, mine answer to them that do examine me is this. Ito pa masakit, Sir Jaime. When we say examine, sa Greek word, anakrino. Anakrino. To scrutinize. To investigate. Pambihira. Si Pablo, inimbestigahan pa. Nagpadala pa ng CIA. Nagpadala pa. Para siya sa atin kung apostol talaga si Pablo. Ngayon ang sabi ni Pablo, ang sagot ko sa mga nag-iimbestiga sa akin ay ito. Ito sagot ni Pablo. 1 Corinthians chapter 9, verse number 4. Yung bang, puntahan nyo nga si pastor. Ano ba kinakain yan pagkatanghalian? Nagpupunta ba yan sa Jollibee? Madalas ba yan sa Max? Madalas ba yan sa SM? Imbestigahan nyo nga yan. Ito ang sagot ni Paul, 1 Corinthians chapter 9, verse number 4. Have we not power to eat and to drink? Wala ba kaming karapatan na kumain at saka uminom? Kasi ganun, sir, kapag hindi mo na nirerespeto ang lingkod ng Diyos, hindi mo na rin susuportahan. Tama po ba? Are you with me? Ganun din, kapag ang magulang mo hindi mo na rin nirerespeto, hindi mo na rin susuportahan yan. Nakukuha niyo po ba yung senaryo? Are you with me? Okay. Sabi ganoon, depends sa uli ni Pablo, wala ba akong karapatan na kumain at saka uminom? Ano sagot doon, Sir Kyle? May karapatan? Meron. Pag hindi kumain at uminom si Pablo, ano mangyayari? Mamatay. Karapatan yun. Basic na karapatan yun. Kaya lang ang problema nga, nawala na yung respeto ng Church of Corinth, kaya si Pablo ayaw nang suportahan. Kaya na-explain ni Paul, wala ba akong karapatang kumain at saka uminom? Verse number 5. Ang sasakit, di po ba? Yung basic hindi maipagkaloob. Sakit sa puso ng nanay niyan, magulang. Yung bang, anak, baka meron kang extra dyan, wala kasi kaming pambili ng maintenance. O kaya, anak, wala ka bang extra dyan kasi wala kaming pambiling ulam. Dahil walang respeto sa iyo yung anak mo, wala kaming pera. By the way, huwag niyo pong sinasabing walang pera, mangyayari po sa inyo yan. Yun po yung kapangyarihan ng salita. Dapat pag kayo hinihingan ng inyong anak, ay ng inyong nanay, mga anak, listen carefully. Anak, penging pera. Huwag niyo sasagutin, wala akong pera. Mawalan ka ng pera. Dapat ang sagot, nanay, marami po akong pera. Amen? Amen? Yun ang tamang sagot para mangyari sa'yo yung maraming pera. Because may power ang salita. Alam niyo, pagka may taong puro negatibo iniisip, tignan mo buhay niya, puro negatibo rin na nangyayari. Mangyayari yung kung ano sinasabi mo. Okay, you are what you think. At kapag yun ang iniisip mo, yun ang sasabihin mo. Lumalabas sa salita yung iniisip. At magiging ganun ka sa sinasabi mo. Kasi yun ang laman ng isip mo. Tapos na po tayo doon. Okay. Sabi nga, wala ba kaming karapatan kumain at saka uminom? That is basic. 1 Corinthians 9 verse number 5. Have we not power to lead about a sister? Wala ba kaming karapatan na isama sa mission field, sa ministry ang aming kapatid na babae? Wala ba kaming karapatan na isama ang aming mga asawa na ginagawa ng ibang apostol at nag-drop pa ng pangalan si Paul?
and as the brethren of the Lord and what? Cephas. Meaning to say, mga kapatid, pag si Pablo, suportado nila. Pero pag si Paul, ngek-ngek mo. Are you listening? Nakaranas si Pablo ng tinatawag na discrimination. Di ba yun ang sinasabi niya? Wala ba kaming karapatan na suportahan yung kapatid naming nagsosolving kasama namin sa ministry? Wala bang karapatan na suportahan yung mga misis namin naglilingkod sa Panginoon? Wala ba kaming karapatan dyan? Nakatulad ng ginagawa ng mga kapatiran at ng ibang apostol at ni Pedro. Parang ganito, ay kapag pastor na yan, talagang susuportahan ko yan. Pero kapag ito, nako, hindi ko yan susuportahan. Ano sagot doon, Kyle? May karapatan ba sila? May karapatan po ba, church? Say amen. Alam niyo, may illustration pa nga dito si Pablo eh. Huwag niyong bubusalan yung ano po, yung gumigiik. Kasi kapag gumigiik, nilalagyan nila ng ganon. Para yung gumigiik, hindi makakain. Sabi ng Bible, huwag niyong binubusalan yung gumigiik. Para lang sa gayon, nakakakain-kain naman ng ginigiik niya. Okay. Ito pa ang sabi ni Paul. Verse number 6. Just imagine ang inilalaban na ni Pablo sa Church of Corinth, yung pagkain lamang. Hindi pa maibigay. That is basic. Kaya mga anak, listen carefully. Kapag mga basic need ng magulang, dapat hindi na inilalaban ng mga magulang natin yan sa atin. Are you with me? Dapat hindi na yan inilalaban sa atin. Dapat automatic na yan yung suporta natin sa kanila. Okay. Verse number 6. Or I only and Barnabas have not we power to forbear working? Sabi ni Paul, kami lang ba ni Barnabas ang walang karapatan na hindi titigil sa trabaho? Ibig sabihin si Pablo pala naglilingkod sarili niyang Google. Alam nyo, naalala ko tuloy. Kasi nung panahon na yon, hindi pa talaga established ang Berean. Mahirap pa yung buhay talaga natin noon. Ang offering natin doon, 120 a week. Saan ka dadalin ng 120? Parang gano'n, Kaya ang ginagawa ko po, para maprotektahan ko rin din naman ang kredibilidad ng gawain, ang ginagawa po, umuwi po ako ng Sibol at doon po ako nang gugupit. Marunong po ako manggupit. Hindi pa po ako nagtataas. 20 pa rin po. Nanggugupit po ako doon. Marami po akong customer doon, mga kapitbahay, para kumita. Para may pagdagdag sa 120. Bibili na po ako doon ng sardinas, ng uling, ng okra, ng talong, ng noodles, sardinas. Hindi po ako bumibili ng sardinas dyan kasi baka sabihin, pastor, tapos ulam sardinas. Pinoprotektahan ko po ang Berean. Kaya doon po ako bumibili. Doon kasi kilala lang ako na ako ay si Bernardo. Amen? And then, lalagay ko yun sa itim na bag. Ang prayer ko, Lord, wag po ma-aksidente ang tricycle na ito. Baka pag nag-aksidente ito, sumambulat yung itim kong bag at magtalsika ng uling, ang sardinas, ang noodles, ang okra na pinitas sa tabi-tabi, at yung talong na bigay ng kapitbahay. Pinaglingkuran ko rin po ang Panginoon sa sariling Google. Amen? Sabi, kami lang ba ang walang karapatan na hindi titigil sa ganito? I'm not saying na magmumulti-level tayo para meeting. Hindi po ganun Yung pong trabaho ni Paul, hindi ganun. Amen? Hindi niya sinasacrifice ang ministry sa trabaho niya. Sabi niya, kami ba lang bang hindi titigil? Karapatan na naman, di ba? Sariling Google para mag-survive sa ministry. Ito illustration ni Paul. Malapit na po tayong matapos. 1 Corinthians chapter 9 verse number 7.
Kaya nga no, sabi ko nga sa inyo kanina, nung pinag-aaralan ko ito, sobra akong nalungkot sa kalagayan ni Pablo. Di ba nakakalungkot? Ginaganon siya ng tao. It hurts, you know. Kaya nga ang pastor, hindi pinagtutulong-tulungan kung hindi ano po, tinutulungan. Napasulat ito sa Biblia para maging learning sa atin ngayon. Marami silang mga sakit na dinadaanan. Akala nyo nakangiti lang. O naalala ko tuloy yung, wala yung may-ari ng pick-up eh. Wala. Okay. Umatin uli yung may-ari ng pick-up. Ipinarada niya dyan yung 4x4. Kaya lang may sticker na equal 16 at saka may check. Pinarada uli dyan. Ngayon, dumating na naman yung bata na magaling sa math. Ano pala ang teacher pala si Ma'am Amy at saka si Ma'am Loida. Kaya ang galing sa math eh. Pagdating niya dyan, nakita niya yung 4x4 ng ating trillionaire na si Jello. Tinignan niya talaga. Sabi niya ganoon, 4 times 4 equals 16, tapos may check na. Chinik niya yung kabila. 4 times 4 equals 16, tapos may check na. Naku, yung bata, natuwa. Sabi niya ganoon, okay na, kompleto na, ang galing ng may-ari, natutunan na, naniwala na rin sa akin. Sa sobrang tuwa ng bata, hinanap uli yung pako na D4 na may kalawang. Ang inilagay sa taas, very good. Exclamation mark. Kaya ang lesson, sagutan nyo na po yung 4x4 ng kompleto. Amen? Oh, si pastor, masiyahin, nagbibiro. Pero behind the scene, are you with me? Amen? Pero may karugtong pa yon. Amen? Okay, 1 Corinthians chapter 9 verse number 7. Ito po ang sabi ng Bible. Who go with a warfare anytime at his own charges. Meron bang sundalo, siya ang bibili ng baril niya, ng uniforme niya? Walang ganun eh. Sinusupply ito ng gobyerno. Who planted a vineyard and eat it not of the fruit thereof? Meron bang nagtanim tapos hindi siya kakain ng itinanim niya? Walang ganun. Kapag ka makakahit nga palay, mga kapatid, pag tumubo na yung palay na ganun, pumipitas tayo at kinukukot na natin eh. O kaya naman yung maberde-berde pa lang na ganun, pinipitas na natin, tapos binabayo na natin para magkaroon tayo ng pipig. Walang nagtatanim na hindi siya tumitikim ng tinanim niya. Another thing, or who feedeth a flock and eateth not of the milk of the flock. Meron bang nag-alaga ng tupa, tapos hindi man lang siya makakain o makainom ng gatas ng tupa? Wala pong ganun. Kahit nga trabador, nakakakain ng ubas eh. Si Ribin ngayon doon, nakakatikim sigurado ng fresh milk doon yan eh. Habang umiilag sa mga bomba ng Hamas. Di ba? Nakakatikim yun. Hindi pa sila ang may-ari nun, trabador lang ha. Verse number 11. If we have sown unto you spiritual things, is it a great thing if we shall reap your carnal things? Big deal ba nang itinuro ko sa inyo na buhay na bago buhay nyo, papunta kayo ng langit? Spiritual things ay pinakain namin sa inyo, pinid namin sa inyo. Malaking bagay ba na kami ay makapangkain man lang? Parang gano'n, nakakaawa naman si Pablo, ano? Are you with me? Parang gano'n, ano? Pangkain lang, hindi niya maibigay sa amin. Naku po, sabi ko sa inyo, sobra talaga akong nasaktan sa sitwasyon ni Pablong ito, nang mabasa ko ito. Parang ang inilalaban na lang dito ni Pablo yung kanin at saka inumin. Ako po'y nagpapasalamat sa Berean Bible Baptist Church. Amen?
Tanungin niyo po kung bakit. Bakit? Salamat po sa inyo. Nung pong pastor's birthday, sa biyaya ng Panginoon, ang dami ko pong natanggap na gift. At yung mga gift na yun talagang mga best. Amen? Praise God. Amen. Praise God. Sabi ni Paul, hindi ba great thing? Malaking bagay ba yung carnal things? The answer is no. No, hindi big deal yun. Kapag biblical ang pag-uusapan, hindi big deal yun. 1 Corinthians chapter 9 verse number 12, if others be partaker of this power, o yung power means yung ano tawag dito? Kung ang iba ay nakakatanggap ng kanyang karapatan, di ba? Are not we rather? Nevertheless, sabi gano'n ni Pablo, bagamat karapatan na namin ni Barnabas, makatanggap man lang sa inyo ng pangkain. Karapatan namin yon. Nevertheless, sabi ni Paul, we have not used this power. Hindi na namin ginamit yung karapatan na yon na kami ay inyong suportahan. Ano ang reason ni Paul? But suffer all things, lest we should hinder the gospel of Christ. Grabe si Pablo, sabi ni Pablo. Ngayon po, karapatan namin yon, pero kung hindi nyo kayang ibigay, hindi na namin i-insist, baka ma-offend pa kayo. Baka mahadlangan pa ang pangangaral ng Ebanghelyo. Baka mahadlangan pa ang inyong paglago. Kaya hindi ko na in-insist. Nagsakripisyo na lang ako para hindi mahinder ang gospel of Christ. Listen carefully. Ang iniisip pa rin ni Pablo, hindi na yung kapakanan niya, kung hindi kapakanan ng simbahan. O sige, baka ma-open lang kayo sa ini-insist ko. Wag na lang. Mahalaga sa akin, maglingkod pa rin kayo. Are you with me? Mahalaga, makita ko pa rin kayo lumalago. Mahalaga na ipapangaral pa rin ang Ebanghelyo ni Kristo. Mahalaga na hindi nyo ako hinaharang dyan at pwede pa rin akong pumunta dyan sa Corinth at mangaral ng salita ng Panginoon. Mahalaga yon. Yun ang mahalaga sa akin. Meaning to say, mga kapatid, nakaranas ng sakit si Pablo, pero hindi siya tumigil sa paglilingkod sa Panginoon. Parang ganito maging prinsipyo natin, mga kapatid. Kasi ganito ang sabi ng Bible eh. Sabi ni Paul, follow me as I follow Christ. Ito maging prinsipyo natin ngayong umaga, mga kapatid. Nasaktan ka ba? May nanakit ba sa'yo? Ito magandang prinsipyo. Si Pablo nga nasaktan eh, pero tumuloy. Follow me, sabi ni Pablo, as I follow Christ. Lalo na si Kristo, binitray, nasaktan din. Kaya sabi ni Pablo, itong Kristong ito na sinusundan ko, nakaranas ng mga sakit ng damdamin, pero hindi tumigil, hindi sumuko, tinapos ang kanyang misyon. Ganon din ang gagawin ko. Ako, masasaktan ako, may mananakit sa akin, pero hindi ako titigil. Sundan niyo ako. Sumunod kayo sa akin. Dahil ganon ang pagsunod na ginawa ko kay Kristo. Amen? Kaya nga po, we are not exempted sa mga taong mapanakit. Tingnan niyo po ang inyong katabi. Hindi tayo exempted sa mga taong mapanakit. Hindi po tayo exempted. Dadaan at dadaan tayo niyan. Ngayon, kung wala pang nananakit sa'yo, abangan mo. Amen? Lang nga ako minsan eh. Ito pala, listen carefully, kaya ayaw na ayaw ng Diyos yung sistema ng mundo eh. Sa panahon natin ngayon, hindi ka mananalo bilang kandidato pag hindi ka nagpamudmud ng pera.
Hindi pwede ngayon yung pakisama lang. Kung minsan masasaktan ka pinakasamahan mo. Nabigyan lang ng 1,000. Ang ibinoto na yung nagbigay ng 1,000. Hindi tayo exempted dyan mga kapatid. Kaya sabi ng Bible, yung sistema ng mundo. Are you with me? Do not conform sa sistema ng mundo. Masakit po. Kuminsan lang sa social media kapag may nag-post, kuminsan hindi naman ikaw pinatutungkulan pero may dating sa'yo. Marami pong mapanakit sa mundong ito. We are not exempted. Pero kung yan ang gugupo sa'yo, look Apostle Paul, look the Lord Jesus Christ. Sabi ni Paul, follow me as I follow Christ. Hindi ko yan sinukuhan, hindi ako nagpadapa dyan, nagtuloy-tuloy ako. Hindi ko na in-insist kung nasasaktan ng mga tao dyan, kung ma-open ng tao dyan, hindi ko in-insist, magpatuloy lang ang gawain ng Panginoon. Nasaktan po si Pablo, pero po siya'y nagpatuloy. Another thing, hindi lang po siya nasaktan sa ginawa ng Corinth, kung hindi, meron siyang binanggit kay Timothy na pinagdaanan din niya. 2 Timothy 4 verse number 9. Do thy diligence to come shortly unto me. Sabi niya, Timothy, baka pwedeng punta ka muna dito. Bilisan mo, punta ka muna dito. What is the reason? For Demas had forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica, Crescens to Galatia, Titus into Dalmatia. Sabi nga ng Timothy, wala na akong kasama. Si Demas, iniwanan na ako. Alam nyo, ang masakit dito, maganda sana kung si Demas ay umalis dahil pumunta lang sa magulang na may sakit Maganda sana kung si Demas ay umalis dahil nagbakasyon lang Ang masakit dito kay Apostol Pablo, iniwanan siya ni Demas, at ang minahal, mundo, nag-backslide. Yun ang masakit doon. Yung bang kasama niya dating naglilingkod, pero ngayon iniwanan siya. Mas minahal ang sanlibutan kaysa sa ang Panginoon. Kaya nga po, ganito ang sinasabi ko pag mayroong lilipat na mga miyembro natin sa ibang lugar. Sabi ko, sige, papayagan kitang pumunta sa ibang lugar. Papayagan kita. Doon ka mag-member sa ibang lugar. Masaya ang puso ko pag nabalitaan ko na nagpapatuloy ka. Pero ako'y masasaktan pag nabalitaan kong hindi ka nagpapatuloy. Bakit po? Sayang yung sinimulan kong sakripisyo sa iyo. Mababaliwala lang. Are you with me? Sabi ka noon, Timothy, punta ka dito kasi si Demas, iniwanan na ako. At hindi lang yon. 2 Timothy 4:14. Alexander the coppersmith did much evil. Did me much evil. Alam niyo kung anong kasamang ginawa nitong si Alexander the coppersmith? Ito po yung ginawa niyang hindi maganda. 2 Timothy 4:15, of whom be thou aware also, for he hath greatly withstood our words. Itong ginagawa ni Alexander the coppersmith, lahat ng itinuturo ni Pablo, kinokontra niya. Lahat ng turo ni Pablo, may kontra siya. Diba ang sakit noon? After mong turuan yung tao, eto si Alexander the coppersmith, at sasabihin, nako, mali yung itinuro. Huwag kang susundin yan, mali yan. Magtuturo uli si Pablo, sabihin uli, ay, huwag mong ano yan, mali yan. Hindi dapat nating ginagawa yan. Nalaman ba ni Pablo? Buti sana kung hindi nalaman Nalaman ni Pablo. Sakit po noon. And then, ito pa isang masakit sa kanya. At my first answer, nung siya na ay nililitis ng Roma,
Dahil siya ay nakulong sa pangangaral ng salita ng Diyos. Dahil akala ng Roman Empire, siya ay nagtatayo ng isang organisasyon laban sa Roman Empire. Kaya siya ay kinukulong. At my first answer, sabi niya ganon, no man stood with me. Nung ipinapaniwanag ko na yung aking bahagi, yung aking katwiran, wala man lang sumuporta sa akin. But all men forsook me. I pray God that it may not be laid to their charge. Hirap na, ano? Yung sa panahon na kailangan mo sila, wala sila. Alam nyo, ang isa sa matatandaan sa atin ng tao, yung bang sa panahon ng pangangailangan niya, nandun tayo. Pero yung sa panahon na kailangan niya tayo, wala tayo, matatandaan din po niya yon. Amen? Here's Paul. Tao, may damdaming, marunong, masaktan. Tulad mo rin akong puso'y nasusugatan. Are you with me? Nasaktan ba tayo? Nasugatan ba tayo? Amen? Bago mangyari sa atin yan, may nakaranas ng una at pinagdaanan yan. Pero sabi ni Pablo, none of these things move me. Hindi ako nagpatinag dyan. Ngayong umaga, are you with me? Come on, Christian. Huwag tayong magpatinag sa sakit ng damdamin. Tayo tayong lahat, tayo mananalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, bilang tao, bilang namumuhay sa mundong ito, nakikipaggera sa labanang espiritual, we are not exempted sa mapanakit na mga tao na kapaligid po sa amin. Ang hirap, Panginoon, ng pakiramdam na ganito. Ngunit salamat, Panginoon, meron kayong halimbawa kung papaano kayo pinaglingkuran. At ito po'y si Apostol Pablo. Binitray, pinagdudahan, hindi nirespeto, hindi sinuportahan, iniwanan, ginawa ng masama, kinontra ang bawat sinasabi, bigat sa damdamin. Pero bandang huli, ang Apostol Pablong ito, ang nagwika, none of these things move me. Church, be strong with the Lord. Habang tayo gumigising ng umaga, nababawasan na yung buhay na pamamalagi natin dito sa mundo. Every morning, bawas ng isang araw, patungo sa ating kamatayan. Unawain nating mabuti ito, na habang tayo nabubuhay at binibigyan ng Diyos ng buhay, ang pinakamahalaga at importante is to serve God. Nang pagdating natin sa langit, sabihin ng Panginoon, anak, ang dami mong sinuong, ang dami mong laban sa buhay. Anak, salamat sa kabila noon. Naging mabuti at tapat kang lingkod sa aking harapan. Come on, you pray to the Lord. Panginoon, tulungan niyo po ako maging matatag. To overcome, like Apostle Paul. Kuminsan, Panginoon, ang nakasakit sa akin, anak ko. Kuminsan, ang nakasakit sa akin, Panginoon, yung nanay ko, yung tatay ko.
Ang nakasakit sa akin, yung kapitbahay ko, yung kamag-anak ko, yung kapatid ko, yung malapit sa akin, ang kapatiran. Pero salamat, Panginoon, sa concrete pattern, illustration at example sa buhay ni Paul. None of these things move me. Bless niyo po, Panginoon, ang bawat nananalangin. Patuloy namin kayong paglingkuran. Tapusin namin ang lakbayin na ito na may kagalakan sa aming puso. Huwag naming tapusin ang lakbayin na ito na meron kaming dugo ang puso. Kung hindi, masayang puso. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen.